tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan na rin. Saan ba Ah, tayo lulugar? At saka, ang alam ko, malakas ako sa Visayas, tagalog ako yan. nagyabang pa. Nagyabang pa. O, di ikaw na malakas. O, ikaw na malakas sa Western Visayas. O, di, ikaw na panalo ron. Ha? Di ba? Nagyabang pa eh. Di ba? Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang po tangkinang goal. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Yung narinig nyo kanina, yung kasama sa intro natin, yun po yung official video, official song, jingle ng Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. So magraran yan na, kasama na yan sa intro natin. Ganun na yung ginawa natin, final na to. Okay? What's up sa inyo mga kayon? Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. Kahit na pinupolitika tayo ni YouTube, sinashadowban tayo, nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa channel natin. Okay? Mega love shoutout sa inyo lahat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang po at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Okay, shoutout muna natin ito mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, si Sir Larry Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tevera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Maos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pag-suporta nyo sa Joe Malone TV. Meron po tayong join membership dyan. Kung gusto nyo magpa-member, wala pong problema. Join lang po kayo or paki-double check na lang kung nakasubscribe kayo at paki-click na rin yung bell icon. Maraming salamat. Subscribe nyo na rin when Tito Talks, pati na rin yung Tito Jom, Tito ng ina nyo. Okay, simulan na natin to para mabilisan ng datingan. Diba? Nung nakaraan video natin kasi, actually ano to kasi 'di ba, I'm sure napanood niyo na yung 20 pesos na per kilo na bigas na offered lang sa Western Visayas, okay? So 'yun, nagkaroon ng offer doon 20 kilos. 20 per kilo. Okay, ang sinabi doon sa Net 25 sila Ka Nelson saka sila Congressman Rodante Marcoleta na baka estratehiya lang daw to ng administrasyon dahil baka mahina sila. Baka lang baka mahina sila sa Western Visayas kaya doon nila inoffer yung 20 per kilos na bigas. Okay? So, pinatulan to ng Team Alcancia, Team Alyansa. Sila Tito Soto. Natanong kasi ng reporter ko ano yung reaction nila. Okay? Pati si Mayor Binay na sumagot din, rumespak. Kasi si BP Inday Sara, kinwestiyon din yung 20 pesos na bigas.
Bakit sa Western Visayas lang daw? Hindi ba daw nagugutom yung mga taga Luzon at saka yung mga taga Mindanao? Bakit doon daw inoffer? Sinabi natin, oo nga, 'di ba? Bakit doon lang? Okay? Bakit doon lang? Bakit hindi sa Luzon o kaya buong mundo? Okay? Buong Pilipinas, inoffer sana yung 20 pesos na per kilo ng bigas. Okay? Saka sinasabi naman, tapos sasabihin dito ni Tito Soto na malakas naman daw siya sa Western Visayas kasi taga dun siya. Kasi yung sinabi nila Nelson sa Net25, pati si Congressman Rodante Marcoleta na baka estratehiya ng administrasyon ito na ibenta yung 20 pesos na per kilo ng bigas sa Western Visayas, baka kasi mahina sila doon. Panoorin natin kung paano patulan. Mga patula rin eh. Mga patula din to eh. No? Nila Tito Soto, pati na rin si Abby Binay. Mas maganda kung kayo makakarinig. Panoorin natin. Tapos doon sa last video natin, BP Inday Sara, Isko Moreno, nag-collab para tirahin si Congressman Joel Chua. Yeah, ang Chihuahua. Well, may kasabihan na better late than never. Hindi ba? Better late than never. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam paano gagawin. Di ba? At saka, ang alam ko, malakas ako sa Visayas, tagalog ako yan. Nagyabang pa. Nagyabang pa. O, hindi ikaw na malakas. O, ikaw na malakas sa Western Visayas. O, ikaw na panalo ron. Ha? Di ba? Nagyabang pa eh. Di ba? As I said kanina, no? Sa subsidy raw, gobyerno daw magbabayad. Well, dapat, pera din nila yun eh. Tapos taong bayan din nakakain eh. Yung pera na yun eh. Na magiging kailangan bigas eh. Or whatever commodities na pupunta sa taong bayan eh. Kesa nga makukurap lang eh. O, sino ba nagkukurap? Lang gusto mapunta Ba't di nyo aminin? sa bulsa ng mga kurap. Di ba? Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bili eh. Yan ang mentality ko. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa election, yung pag-roll out ng 20 pesos. Oo. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yan, sasabihin niya konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. For the benefit of the people when there is elections or not. Yes, Mary. Siguro yung sinabi lang ni Mea na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na napupolitika ako. Oo. Hindi naman ho ganun lang ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So, kumbaga sa accomplishment nga yun na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan na rin. Wow. Saan ba tayo lulugan? Ang hirap ng posisyon na Sagutin natin yan. Ma'am, sorry. And your chances in Cebu, ma'am? And as far as you know po. Okay po. Actually, Sorry, sa Visayas. okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman talaga ang intent
namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan kahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Sino ba ang mahina? Di ba? Sagutin natin yan. Kung ako doon sa reporter, kung yung sinabi ni Tito Sen na yung sa subsidy, pera naman ng taong bayan yan. Di ba? Sinabi niya, kanino yung gusto makapunta doon sa korap na politiko? Di ba? Yung sinabi ni Tito Sen. Kung ako sa reporter, sasabihin ko, Tito Sen, sino po ba yung mga korap na sinasabi nyo na pwedeng mapunta doon yung pera? Di ba kaalyado nyo yun? Di ba? Nasa grupo nyo yun. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang alibay pa din eh. Alibay pa din yan eh. Di ba? Alibay pa din. Alam nyo kung bakit? Kung ako magbebenta ng bigas, hindi ko bebenta sa kung talagang malinis ang intensyon mo. Di ba? Huwag mong ibenta doon sa malapit na yung eleksyon kasi mapupulaan ka nga eh. Makukulayan nga eh. Makukulayan at makukulayan kahit anong mangyari. Kahit anong gawin ninyo kasi malapit na yung eleksyon. Gawin nyo yan after election. Yan. Gawin nyo yan after election. Baka hindi kayo mapupulaan for sure. Di ba? Kasi kahit anong sabihin nyo eh. Sasabihin nyo bang mahina kayo sa Western Visayas? Siyempre hindi. Di ba? Sasabihin nyo malakas kayo dyan, kaya hindi nyo kailangan kaya hindi politika na kaya kayo magbebenta, kaya i-roll out yung 20 pesos na bigas kasi mahina kayo dyan. Di ba? Hindi nyo naman sasabihin, mahina ako dyan eh. Pero wala namang kinalaman nyo doon sa campaign ko. Di ba? Siyempre, hindi nyo sasabihin yun. Sasabihin nyo, malakas kayo. Ito, opinion ko lang ha. Hindi nyo na maluloko yung taong bayan. Hindi na. Oo. Hindi na. Ang kulelat ka, ang hina na ng Team Alyansa ninyo. Di ba? Ang hina na. Di ba? Yung sinasabi ni Binay na parang napaka-hypocrite, sarcastic naman yung comment niya na tumutulong na nga yung gobyerno. Di ba? Tumutulong na yung gobyerno. Ang dami pang sinasabi. Parang ganun sinabi ni Abby. Kung talagang tutulong kayo, ang gobyerno, ibenta nyo sa lahat. Ibenta nyo sa Luzon, ibenta nyo sa Visayas, ibenta nyo sa Mindanao. Dahil hindi lang mga taga-Visayas ang nagtitipid. Mga taga-Luzon, may mga nagtitipid din sa Luzon, may nagtitipid din sa Mindanao. Bakit? Selective. Di ba? Ba't hindi nyo ibenta sa lahat? Nang talagang hindi kayo mapulaan. Kasi mapupulaan at mapupulaan talaga kayo niyan. Biriin nyo, ni-roll out nyo, 20 pesos per kilo ng bigas. Yan yung campaign promise ng boss ninyo. Diba? Siyempre, poprotektahan nyo yung boss ninyo. O campaign, promise niya yan, 20 pesos per kilo na bigas. Okay? So, ni-roll out nyo ngayon. Gaya ng sinasabi mo, Abby, kailan pa? Pwede naman kung kailan gustong mag-response ng gobyerno, i-response niyo, tapos ni-response binigay niyo nga, malapit na mag-eleksyon. O di mapupulaan talaga yan. May bibigay niyo ba yan after election? Di ba? Hindi naman. Di ba? Hindi niyo naman ibibigay yan eh. Di ba? Hindi niyo naman maluloko ang Pilipino eh. Di ba? Maaari yung mga ibang Pilipino maluloko niyo. Pero yung mga mauutak, hindi na yan. Di ba? Hindi niyo na kami maluloko. Kasi very obvious naman na kaya nyo nilabas yan dahil malapit na ang election, di ba? Ano sinasabi nila ka Nelson, na baka mahina kayo sa Western, baka pantapal butas nyo nga yan eh. Kasi nga, mahina na yung Team Alyansa ninyo, kaya yan ang pinantatapal nyo. Para iwas issue, di ba? Medyo lumakas ng onte, di ba? Para kahit isa sa inyo, 2, 3, may makapasok, sobrang lakas ng Duterte. +2. 'Di ba? Hindi makakalimutan ng taong bayan yung ginawa ng boss ninyo kay Tatay Digong namin. 'Di ba? Talagang pinagtulungan ninyo si Tatay Digong, pinagtulungan ninyo ang Duterte, sila BP Inday Sara kasi hindi nyo kaya mag-isa. Kaya nagtulong-tulong pa kayo, naghanap pa kayo na makakasama para pagtulungan lang. Ang gagaling ng mga Duterte, 'di ba? Ngayon, itong susunod na video. Si BP Inday Sara, bumaba na nung nakaraan sa District 2, sa District 3, tapos ngayong araw na to sa District 6. Dahil
privilege speech, di ba? O nag-collab si BP Inday Sara, o pinaringgan. Siyempre, mauuwi at mauuwi talaga sa personalan eh. Di ba? Siyempre, hindi naman bago yan sa sa politika ng Pilipinas. Panoorin nyo kung paano nila banatan Congressman Joel Chua. Ay, kahit pa, alam ko, namura pa eh. Namura pa, pero tignan natin kung nandito sa video na to. Okay, ang kalaban ni re-elect si Congressman Joel Chua. Ang kalaban niya si Apple Nieto. Si Apple Nieto, ito yung kapatid ni Vice Mayor ng Maynila na si Yul Serbo Nieto. Kapatid niya tong si Apple Nieto. Ito ang makakalaban ni Congressman Joel Chua sa District 3 ng Maynila bilang representative. Panoorin natin mga kayo. Sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Distrito ni Apple Nieto. Apple ko. Kulang-kulang na apple. Nag-lustong na niya ito ang apple. Apple ko. Bakit namumutla itong apple na ito? Ha? Sana ko, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, mamaya nandun kami sa distrito ni Apple Chua. Apple na ito. Iniisip niya kasi ito. Pag-uusapan namin kung paano ka namin kidnapin dyan sa Hague at ibalik sa Pilipinas. Sabi niya, huwag mo akong kalimutan dito dahil mabubulok ako dito. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Marami ang nagdadasal sa Pilipinas at sa buong mundo para maibalik ka sa ating mahal na inang bayan. Diba? Sino yung mga maranaw dyan sa likod kayo? Kayo na bahala kay Tore. Si Congresswoman Apple Nieto na ang bahala kay Joel Chua sa tulong niya. Oh! Noong ako ay bumabiyahe galing Cebu City papuntang Negros, nag-barge ako, tumawag sa akin si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuonan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Siya Duterte. habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Yes. Dahil yung 10
Senador Nak Duterte, naiintindihan nila na kailangan natin ituloy ang nasimulan ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Noong kami ay tumatakbo noong taong 2022, ang plataforma namin ay continuity o pagpapatuloy at unity o pagkakaisa. Hindi natin nakikita yon ngayon. Wala tayong nakikita pag-usad papunta sa kaunlaran ang ating bayan. Yes. Ang naririnig lang natin ay bagong Pilipinas, pero wala namang nagbago sa ating bayan. Kundi lalo pa tayong nagugutom, ang daming mga pamilya nagutom. Tumataas ang kahirapan at sobrang dami ng ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit illegal ang paglabas nila sa ating bansa at illegal ang pagpasok nila sa ibang bansa para lang maghanap buhay sa kanilang pamilya dahil walang oportunidad ng trabaho at negosyo dito sa ating bayan. Para bang wala nang magandang kinabukasan dito sa ating bayan. Kaya wala tayong nakikita na bagong Pilipinas dahil nagkamali. Pasaylo ako ninyo nga ako, bitaw ang hinungdan ato. Pero, naman kung pangayo pasaylo. Nagkamali tayo ng pili dahil kung galing nga natin sa pagboboto ay hindi natin binago. Kaya kailangan natin baguhin ang ating pagboto. Idiretso na natin ang 10 senador. Tulad din ng dito sa siyudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo diretso. Tama. Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng 2 konsehal dito, 3 doon, o ilan bang, hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Yes. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Yes. Hindi din makakagalaw ang vice mayor. Wag chapsoy. Duterte at Yormes choice lang. Na kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama niya, Diretso. kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Yes. Hindi, para kay Joel Chua ito. Sabi ng bata, kasi sabi niya, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Astig talaga si Pipi Inday Sara pag nagsalita. Kay Snow White Joel Chua. Yeah. Snow White ka pala, ha? Ganda ni Pipi. Grabe. Diba, sa Snow White, kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Bigyan niyan sa kanya. Sak niyan doon sa bilin niya. Yan yung si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Invitin? Ha? Hindi. Yung may-ari ng Invitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi yung mupya
hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, nakita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Hindi ako naguguto. Hindi kayo binigyan? Hindi ako dapat bigyan ng hopya. Alin, pasip-sip? Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaon niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Bobo siya. Huwag ka mag-alala. Yung Apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Huwag na yan si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung Zulaika ako naman Lopez. yung hinahabol ninyo. Yes. Ako yung gusto ninyong Pinaginitan yung iba. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami. Sundalo kami ni Martin Romualdez. Diba? Hindi lang buhaya, sir. Ang malus-lus yun na buhaya. Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano nyo napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Mama, dali, maging presidente! Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at nirakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang po tangkinang Joel.
Tong Maluts! Tong Maluts yun! Tong Maluts yun! Kong Joel! Selfie yan. Ang dami pa rin ng selfie. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, Yes, sa bayan. at sa bawat pamilya Pilipino. Shukran. Yeah. Okay, tapos na yan eh. Tapos na yan. Pero gusto ko lang malaman ninyo, ha? Gusto ko lang malaman ninyo ito. Alam ko to. Ramdam ko to eh. Una pa lang gets ko na si Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko Moreno talaga, open policy yan lagi eh. Welcome naman sa kanya lahat. Kumbaga, ang focus kasi ni Yorme sa Maynila eh. Kasi yun naman yung talagang tinatakbo niya. Diba? Yun talaga yung, yan ang mahal niya eh. Kasi diyan siya lumaki. Diyan siya lumaki, karugtong ng ugat niya yung nangyari, yung kahirapan sa Divisoria. Kaya alam ko na talagang itong si Yorme Isko Moreno, mabuting tao. Kaya siya siguro binaba ni BP Inday Sara para makakuha lang din siguro ng privilege speech dahil alam naman natin na yung tatlong congressman sa Maynila kumalaban kaya kay BP Inday Sara sa District 2 si RB o yung si Congressman na Valeriano. Sa District 3 naman si Congressman Joel Chua, sa District 6 naman si Congressman Benny Abante. So ano lang eh, bigayan lang pero dalawang sinusuportahan ko yan, si BP Inday Sara pati na rin si Yorme Isko Moreno. Biri mo nagsabay, di ba? Nag-collab, kumbaga collab, di ba? Ngayon ang alam ko ngayon si Pacquiao na kay Yorme, nasa rally ngayon ni Yorme Isko Moreno ngayon eh. Para nakita ko na may nag-tip na sa akin. O di ba? Mahina na rin. Mahina na din kaya umahanap ng malakas, di ba? Common game, di ba? Common game sa Philippine politics, yung mga sakayan, punta sa kabila, di ba? Ganun lang yan eh, di ba? Pero dito kay Yorme Isko Moreno, Yorme's choice. Tama naman si BP Inday Sara. Duterte, wag na natin haluan. Di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo, wag nyo natin pasugurin sa gera na 2 lang, 3 lang, kasi 3 lang yung gusto natin, 2 lang yung gusto natin. Kahit naman kayo, mag-outing kayo ng mga tropa nyo, 2 lang kayo, 3, may maiiwan. Kasi walang pera, di ba? Yung ginagawa natin, nagpapatlak tayo para maisama lang. Ganon din dito. Okay? Yung logic na yun apply. Pero hindi naman pupunta ng swimming to. Hindi naman mag-outing. Kumbaga, yung logic nandoon. Gets nyo, di ba? Na wag natin pasugurin sa gera na 2 o 3 lang. Wag kayong pumunta sa outing na 2 o 3 lang. Magiging masaya naman kayo pero iba yung kompleto ang saya. Di ba? Ganon din naman sa PDP laban sa Duterte. So kung pasusugurin mo yan sa gera ng 2 o 3 lang dahil 3 lang kamo yung gusto natin, makakapagtrabaho pa rin naman yan. Di ba? Bakit hindi? Makakapag-enjoy pa din naman. Yun nga lang, hindi 100%. Di ba? Kaya mas maganda, idiretso natin, 210, straight, Yorme's choice, straight natin para sa Maynila. Alam nyo naman yan. Sinusuportahan ko si Yorme Isko Moreno kasi talagang nasaksihan ko naman yung galing ni Yorme Isko Moreno. Batang Maynila ako eh. Batang Tondo ako eh. Malaki ang experience ko sa Maynila. Kaya kahit nakapikit, kaya kong ikwento kung ano nangyari. Maraming mayors na. Past mayors ang naabutan ko at nakita ko yung mga galawan nila, masasabi ko na si Isko Moreno lang yung nakapagpabago ng Maynila. Okay? Grabe din yung banat nila, simpleng banat nila Abi, ni Tito Sen, na malakas naman daw siya sa Western Visayas, di ba? May yabang din no? May yabang din, walang humility no? Tapos si Abi naman, tumutulong na nga yung gobyerno, dami pang sinasabi. Paano hindi masasabi? Chinempo nyo sa election period, di ba? Para naman kayong hindi nakapag-iisip. Di ba? Alam nyo naman yun. Alam nyo naman yan. Pinipilit nyo lang yung ganyan kasi wala na di ba? Ang baba na ng rating ng Team Alyansa kaysa naman sa Duterte. Ang lakas, di ba? Talagang yung mga
Sila Senator Bongo, hindi matibag doon sa unang pwesto eh, 'di ba? Sa top 12. O iboto natin, PDP laban straight. Mag+2 na lang kayo kung sinong gusto nyo, 'di ba? Basta wag lang makapasok yung mga sakakamping, sakakampwet. 'Di ba? 'Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Joe Malone TV, syempre issue ng bayan nating pag-usapan.